Noong unang panahon mga kapatid, dati-rate, medyo matagal-tagal na din ay adik ako sa video games. Nung bata pa ako, mga high school, talaga naglaro ako ng mga games katulad ng Call of Duty, Dota. Tapos nung college din, medyo meron din akong paglalaro ng Xbox at mga computer games noon. Noong grade school, naglalaro ako ng Pokemon or yung tatawag na Pocket Monsters. Meron akong Nintendo DS, tapos Game Boy noong mga panahon na yon. Pero ang pinakahuling nalaro ko ata yung sa Xbox nga, tapos pati yung Dota na parang yun yung Dota 1 pa lang noon. Tapos typical lang siguro yun para sa mga bata nung panahon na yon. Pero dumating lang talaga yung panahon sa akin na napaisip ako sa buhay ko pagkatapos na puro video games yung ginagawa ko. Tapos, wala akong masyadong nagagawa na ibang bagay sa buhay ko na tama ba yung ginagawa ko dito sa paglalaro lang ng video games na ito. So, naisip ko sa halip nga na mag-video games ako, ano ba yung mas magandang gawin ko sa buhay ko para maabot ko yung mga pangarap ko, para mas matuklasan ko yung katotohanan sa buhay at maging produktibo. Yun yung pumapasok sa akin na pag-iisip noong mga college years ata yun. Gaya na sinabi ko sa inyo ay dati pa naman nung unang panahon na grade school pa lang ako ay meron na akong pagsimula doon sa paghanap or pagtuklas sa mga spiritual na katotohanan. Pero mas naging seryoso lang nung talagang tinalikuran ko yung video games. Nung end of high school to start of college, parang doon na yung last na paglalaro ko talaga ng video games na matagalan eh. Dahil nga doon sa pag-quit ko ng video games na iyon, ay mas nakafocus ako doon sa pagre-research sa mga bagay katulad ng mga sinasabi ko sa inyo, sa mga iba-ibang filosofiya at mga meditation techniques, religions, spiritualities, lahat ng mga iba't iba na gusto ko sanang aralin. At ngayon nga, dahil wala na akong distractions ng mga video games, ay mas nakapokus ako at mas nakabuhos ako ng panahon ko sa mga yan. Tapos meron din akong nagawa dati na music production, bukod pa doon sa iba pang mga photography at video editing na ginawa ko nung mga panahon na yon, na nakatulong nga na magawa ko kung ano yung ginagawa ko sa panahon na ngayon. So kapag hindi ako nag-quit ng video games na yon, ay marami akong mga skills na madidistract lang ako mula doon sa mga pag-develop doon sa mga skills na yun, at baka nga hindi ko naabot yung mga skill na meron ako sa ngayong panahon. At parang nakakapanghinayang nga nung mga panahon na yun na naisip ko na sa halip na nag-video games ako, paano kapag nag-focus talaga ako doon sa mga skill development at mas naghanap ako doon sa mga katotohanan na gusto ko sanang hanapin doon ko sa spiritual. Baka nga mas madami pa akong kaalaman sa ngayong panahon. Pero hindi ko na nga sisisihin yung sarili ko kasi tapos na ang tapos at nandito na tayo ngayon, kaya nga gumagawa ko ng ganitong klaseng video para ipahayag, ikwento sa inyo kung ano yung nangyari sa akin at bakit ako nag-quit. So, sa madaling salita, nag-quit ako kasi naisip ko na mas gusto kong mag-level up doon sa totoong buhay dito sa mundong tao. Pero pa akong lalaro na video game, ang tawag sa kanya yung The Sims. So parang kukontrol mo yung mga buhay ng mga maliliit na tao na nandyan sa isang lugar. Tapos meron silang mga trabaho, meron silang buhay, kumakain sila, nagbibihis. Ikaw magkocontrol sa lahat, pero hindi yon yung sarili mong buhay. Kumbaga meron lang kunwari na buhay na nandun sa video game. So naisip ko nga, dahil sa ginagawa kong paglalaro na yon at binalikan ko nga ngayon, na bakit hindi na lang mag-focus ako doon sa game ng sarili kong buhay. Diba parang mas maganda nga na mag-focus ako doon sa sarili kong buhay na makikita ko talaga yung pakinabang sa sarili kong buhay kesa naman na magbuhos talaga ako ng oras sa mga video games na tataas yung points ko or uunlad ako doon sa video games, may magiging mga promotion at pag-angat sa achievements, pero sa halip na meron akong achievements sa totoong buhay ay nandun lang pala sa kunwari dun sa video games. Lalo na ngayon na meron na tayong mga development na tinatawag na metaverse, na parang virtual reality na talaga ang mundo dahil sa pagkakonektado ng internet at lumalakas na nga yung mga technology natin na parang totoo na rin na buhay yung mga buhay sa computer. Pero yan nga ay nagpapaalala ko sa inyo mga kapatid na yung video games, hindi yan yung totoong buhay at hindi tayo masyado makikinabang talaga dyan sa totoong buhay.
So parang distraction siya, masaya siya gawin. Nasa sa inyo kung ano ba yung gusto niyo mangyari sa buhay ninyo. Kasi ako, inisip ko, ayoko lang nang maging masaya sa video games. Gusto ko maging masaya ako sa totoong buhay na meron akong naatupag sa totoong buhay. So may mga tao ngayon na kontento lang sa video games at gusto nila yan gawin para mag-relax. Kahit paminsan, nasa sa inyo naman, mga kapatid, hindi naman masama talaga ang video games. Pero depende kung ano yung gusto mo talagang maabot sa buhay. Ang naisip ko lang kasi, mas gusto ko na karamihan or at least lahat ng oras ko ay nandito sa totoong buhay. Meron din ako mga ginagawa para mag-relax, halimbawa. Pero nanonood ako halimbawa ng mga videos na nakakatulong sa akin na educational din. Meron din mga makikita na mga instructional or educational videos na entertaining din. Para sa akin yung topic nga ng self-improvement is, kumbaga, napakalawak niya na lahat naman ng bagay halos sa mundo ay masasaklaw sa ganitong pag-iisip ng lahat ng gusto mong panoorin ay nakakatulong nga sa paglago mo bilang isang tao sa pangkalahatang self-improvement nga. Tapos dito nga sa channel natin ay nagtuturo ko sa kung paano yun i-ugnay sa langit kasi yung spiritual yung pinakaugat natin. Halip nga na gamitin natin yung oras natin sa paglaro ng video games ay pwede tayong makameditate, pwede tayong maggawa ng mga video sa YouTube or sa Facebook halimbawa, tas ipakalat natin yan. So nagle-level up tayo dito sa popularity sa social media. So parang video game din yun, diba? So naglipat lang ako ng games ko doon sa totoong buhay na kung saan mas makikinabang ako. Unless meron kang professional na video game career na talagang pinagkakakitaan mo ang video games, ay yon, bale, nisip ko, mas makikinabang tayo doon sa ibang mga gawain dito sa totoong buhay. Pero kung tutuusin lang talaga mga kapatid, kaunti lang yung mga professional na video game players katulad ng mga nag-o-Olympics sa ganyan na League of Legends or Dota halimbawa. So unless ganun ka, ay yun nga, recreational player ka at nasa sa inyo na kung gaano karami doon sa oras mo dito sa mundo ng tao, sa buhay mo, ay gugugulin mo sa pag-video games lang or mas gagamitin mo ba yun para mag-research, para gumawa ng social media following or online business? Kasi yan na yung galawan natin ngayon eh. Yung internet, hindi natin yan matatakasan pero yung mga bagay, halimbawa tulad ng video games, maganda siya bilang kalibangan or lingaw, kumbaga, pero ang mangyayari sa'yo ay, yun nga, distraction yan mula sa ibang mga bagay na mas magiging produktibo ka, na magkakapera ka, na magkakaroon ka ng clout or social following. Tapos, bukod nga doon sa sabihin natin nagpapakasarap ka, ay meron kang purpose na nakikinabang ang ibang tao sa ginagawa mo na serbisyo or ambag sa lipunan. So, yan ang nakikita ko na gusto rin naman makuha ng mga tao, kaya nga na-addict ang mga tao sa video games kasi parang may purpose, may mission na kailangan gawin doon sa mga video games na yon. Pero sa halip nga na video games na gawin natin, mas maganda na yung totoong buhay, makahanap tayo ng purpose, ng mission, na makikinabang din tayo, meron din tayong kabuhayan mula dyan. Tapos, gagamitin din natin yung internet para ipakalat yan sa maraming mga tao. So, yan naman yung ginagawa ng mga entrepreneur, mga vlogger, yung mga social media influencers sa ngayong panahon. At dahil nga, sa information age natin ngayon, ay lahat na tayo sa ngayong panahon ay kaya nang gawin yan. So, salamat sa internet at salamat sa pagkakataon na ngayon na magagawa na natin ang maraming bagay sa online dahil meron na tayong teknolohiya para doon. So, nasa sa atin na lang talaga mga kapatid ang pagsisikap para tayo ay magtagumpay sa mga iba't ibang larangan sa kung ano man yung gusto nating gawing project. Sa halip na ang oras natin ay gugulin natin sa video games para mag-level up doon, ay mag-level up tayo sa totoo nating buhay, sa physical, emotional, mental, spiritual, professional, social, at financial na mga aspeto. So, halimbawa sa physical, mag-exercise ka, tapos ayusin mo yung diet mo, talagang i-fine-tune mo, na maganda yung mga kinakain mo, tapos kailan ka kumain, sapat na ba yung kinakain mo sa isang araw, tapos ayusin mo yung tulog mo. Tapos sa emotional naman, ay paano naman yung paghinga mo kapag halimbawa meron tao na para mag-iirita sa'yo,
Nakakontrol mo ba yung damdamin mo? So, yung mental naman, paano naman yung pag-journal mo doon sa mga ideas mo para mas maalala mo yung mga kailangan mong maalala. Tapos yung mga performance mo naman, halimbawa sa professional, naseserbisyuhan mo ba ng maayos yung mga kliyente mo ayon sa reviews nila sa'yo? Tapos yung spiritual mo, kamusta naman yung relasyon mo sa Diyos? Makikipag-usap ka ba sa dasal ng maayos? Maluwag ba yung pakiramdam mo sa puso mo? Mapayapa ka ba? Paano naman yung social mo, yung mga relationships mo sa pamilya mo, sa mga kapwa mong tao? Maayos ba sila at hindi ka naman nagkakaroon ng mga di pagkakaintindihan? Tapos paano naman yung financial mo? Nakakatipid ka ba? Nakakaipon ka ba? Sakto ba yung pagbabudget mo para sa mga gastusin mo ayon sa kung ano yung kinikita mong pera? Yan yung mga magandang pag-isipan natin na i-level up sa ating mga araw-araw na buhay kesa mag-video games tayo. Pero nasa sa inyo mga kapatid, hindi ako nagsasabi na tumigil kayo sa video games. Maaari siguro na mapaisip kayo na okay lang sa'yo yung paglalaro ng video games at kontento ka na sa kung ano yung meron ka at ayaw mo nang umangat. Pero hindi yan yung i-encourage ko talaga na mga gagawin ng mga tao. Kasi mas gusto ko na kung hindi man tanggalin totally ay gawin mo lang na sobrang konti lang ang magiging oras para dyan para mas makafocus ka sa mga mapapakinabangan mo talagang bagay sa buhay. Pero kung mas porsigido ka, kapatid, ay tanggalin mo na lang yung video games at maglaro ka na lang dun sa game of life, sa totoong buhay na i-google mo talaga yung lahat ng mga oras at enerhiya mo para lumago ang sarili mong buhay sa lahat ng iba't ibang aspeto. At yun nga yung imbitasyon ko dito sa channel ko na para nga sa pangkalahatang self-improvement papuntang langit para tuloy-tuloy tayong mag-improve sa lahat ng mga bagay. At kung seryoso ka na nga talaga ay tanggalin mo ang lahat ng mga distractions at isa na nga ang video games dyan. So halimbawa kapag meron kang pinasok na barya sa piso wifi ay sa halip nga na mag-games ka ay mag-research ka paano nga ba i-develop yung skill na gusto mo. Halimbawa gusto mo mag-drawing o gusto mo mag-vlogging o gusto mo gumawa ng mga movies, mag-edit ka ng mga videos. Yung mga bagay na yan ay aralin mo dahan-dahan. Kahit nga cellphone ang meron tayo ngayon mga kapatid, marami na tayong pwedeng magawa dyan. Basta medyo decente na yung cellphone. Kahit nga entry level na cellphone lang, marami na tayong magagawa. Magsimula tayo ng idea na maganda doon sa social media or online project natin. Marami na tayong magagawa at dahan-dahan makakakuha din tayo ng pondo basta meron tayong good ideas tapos naging viral. Marami ng paraan sa ganyan at hindi kailangan nga na biglaan sumikat tayo. Yung dahan-dahan na pagtrabaho nga katulad ng sa video games natin na nagle-level up tayo dahan-dahan sa kung ano man yung napili nating skill or larangan ng trabaho sa ating buhay, yun ang magandang gawin kaysa nga magsikap tayo palagi mag-level up sa video games. Mag-level up tayo dito sa game of life na buhay mismo. Yan lang ang masasabi ko mga kapatid na dahilan kung bakit nga nag-quit ako ng video games kasi gusto ko mag-focus dito na pag-level up sa buhay, hindi sa video games. So sana mga kapatid ay kahit pa paano, naibahagi ko sa inyo kung ano yung buhay ko at kung halimbawa ay na-inspire kayo, subukan nyo na bawas-bawasan yung video games tapos mag-focus tayo sa pag-level up sa totoong buhay. Maraming salamat po mga kapatid at God bless.